Nagsisimula na nga maglagay ng mga damba dito sa second floor para paglagyan ng steel deck para sa rooftop natin. Oo, tama yung narinig nyo na kahit umorder pa lang tayo ng steel deck, sinisimula na nila para walang masayang na oras. Itong tinatayuan nga din ni Norme, ito din yung isa sa binubuhusan dito sa taas. Pasensya na kayo, hindi na talaga namin maisa-isa ng update kung ano talaga yung mga improvement na iba dito sa abandoned building na nabili natin. Nasabi na din kasi namin na kahit gumagawa dito sa bahay ay marami din kaming lakad. Syempre, kailangan pa rin namin magsikap para mapagpatuloy itong pinapagawa natin na bahay. Kasi sa totoo lang, hindi talaga basta-basta yung gastos pag nagpagawa ka ng bahay. Sabi nga ng iba, dead investment talaga ito kasi walang balik. Pero kahit walang balik to sa amin, okay lang. At least meron na kaming komportable na matutulugan at masistayhan. At sa wakas, ilang buwan na lang yung bibilangin natin, ay makakalipat na tayo dito. Iba pa rin kasi talaga yung pakiramdam na may masasabi ka talagang sa iyo. Yung bang bawat gising mo, magiging proud ka kasi alam mo na galing talaga sa hirap yung pagpagawa mo dito. Iba-iba man ang landas na tinatahak natin sa buhay. Ang mahalaga ay lahat ng bagay ay pinagsisikapan mo para sa sarili mo at ikaka-improve mo. Morning na naman at bumisita na naman kami dito sa bahay na pinapagawa natin. Pahirapan nga yung pag-akyat dito kasi wala pa talaga tayong hagdanan. Pero kahit nahihirapan tayo, punta pa rin tayo para makita natin yung update na nangyayari sa second floor natin. Sobrang daming kahoy nga ang nabili natin para lang sa paggawa ng damba sa rooftop natin. Itong damba sa second floor natin ay magsisilbing lakas para sa paglagay ng steel deck at pagbuhos para sa rooftop. Kaya naman buong second floor talaga ang may mga kahoy. Pag hindi kasi daw lalagyan ng ganito, aside sa wala siyang magiging lakas para pumigil sa bigat ng semento at steel deck, hindi din magiging pantay ang magiging resulta kung konti lang yung ilalagay na damba. Grabe, ilang araw din talaga nila itong ginawa. O after ng pinapagawa nating bahay, sinong gusto ng kahoy dyan? Comment lang kayo kasi ipapadala natin to para hindi masayang ba, diba? Syempre, dagdag din talaga to sa expenses natin sa pagpagawa ng bahay, pero kailangan din kasi na meron talagang kahoy para mag-alalay sa mga ginagawa ng mga nagtatrabaho dito. Kasi kung iisipin natin, paano kung walang kahoy? Paano nila maaabot yung mga nasa taas na part? Pero syempre, after nito, may make sure natin na mare-recycle din natin yung mga kahoy na ginamit dito. Hindi tayo tumatain ng mga coins dito para itapon lang natin lahat. Siguro nga sa tingin ng iba, dahil napagawa tayo ng bahay, sobrang yaman na natin. Uy, kung alam nyo lang talaga, ilang taon din talaga namin itong pinag-ipunan para masimulan to. Kasi sa totoo lang, tayo lang din naman talaga yung mga katulong sa sarili natin. Oo, may mga pamilya tayo, pero may kanya-kanya din talaga yan silang mga pangarap at pag-grind para sa sarili nila. Kaya hindi pwede naaasa na lang din tayo. Bawat tao kasi kahit hindi natin kapamilya, ay syempre natural na may pangarap din talaga. Dito nga habang naglalakad kami ni Norme sa second floor, ay ang saya ng puso namin kasi sa wakas nga ay nakikita na namin ang isa sa mga resulta ng pagsisikap namin ng ilang taon. Ang dami mang bash at hindi suportado sa kung anong meron kami. At least masasabi din namin sa sarili namin na wala naman kaming inaapakang tao sa pagtupad ng mga pangarap namin. Gusto ko nga lang din mapasalamat sa mga taong nagsubaybay sa journey ng pagpagawa natin ng bahay kasi isa kayo sa rason kung bakit napagpatuloy natin tong ginagawa natin. Nga pala, sa sobrang daming kahoy na nagamit natin dito sa pag-construct ng abandoned building na gagawin nating bahay, as of now, umabot siya ng 79,200 pesos. Grabe, sobrang laki, diba? Sa kahoy pa lang yan. Pero syempre, smile pa rin si Norme kasi para sa pangarap naman natin to na bahay.